Start na po yung recording. Alright. So, saan tayo nagtatapos last time? Sa acquiring po yata, ma'am. Acquiring. Ito. Okay. So again, what is... Wait lang. Ayusin natin to. Dito tayo natapos, diba? Tapos na po yan, number 4. So number 4 na tayo. Yes po, ma'am. Again, everyone, as a part of your review, ano po ulit yung administration? Who can give me? Simple Ang bantog po. Go ahead, Bantog. It talks about po sa classroom rules at saka po sa classroom management. Very good. When we talk about administration or housekeeping, it is the classroom management. So under this one, dito po papasok yung mga announcement, mga rules and regulations or imposing the rules and regulations all throughout the discussion. Alright. Very good. Now we have the activating. So sino po ang makapagbigay? Dito background ng activating. Ma'am Cartasiano po. Go ahead, Cartasiano. So ma'am, dito po sa activating, dito po papasok yung motivation and review na kung saan po ina-unlock na po natin yung mga difficulties, unlocking difficulties po before po mag-start yung discussion. Galit ka? Ma'am, hindi po. Akala ko galit. Okay, very good. So that is activating. So under activating, ang part ng lesson plan is the motivation and the review, right? And part din po dito is the unlocking of difficulties. Kasama din po siya dito, okay? Di tayo po pwede na pag pumasok tayo sa isang classroom, sasabihin natin, good morning class, alright? So what is noun? Wala man lang motivation, wala man lang review. Na-shock yung mga bata, tumulo ang kanilang laway dahil tinanong ko sila agad what is noun. Alright? Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Okay. So if okay tayo doon, now let's move on acquiring. Who can give? Adjer po, ma'am. Go ahead, Adjer. Go, Adjer. So dito naman po sa acquiring, dito na po natin na-i-introduce po yung learning objectives po natin na kung saan yun po yung magiging guide po ng mga students natin throughout po the lesson po. Okay, very good. And very good. Sino pa po ang makapagbigay ng idea aside kay Adjer? Ma'am, Go ahead. dyan na po papasok yung conversation po ng teacher at students. Okay, very good. Who else? Ma'am, Villanueva po. Sino po? Sorry. Villanueva po, ma'am. Go ahead, Villanueva. So sa akin, sa acquiring naman po, ma'am, dito na po na pumapasok po yung pag-acquire na po ng mga knowledge sa knowledge po ng mga about po sa lesson po, ma'am, na itatakil po ni teacher yun po. Okay, very good. Alright. So we already discussed this three. Now, do you have any questions po in your mind right now regarding sa tatlong nauna nating discussion? Wala Wala na po. Alright, now let's move on into applying. Okay, so who can give an idea what is applying? Ma'am, Ma'am, Go ahead, Dulatre. Ma'am, so may idea po ma'am sa applying. Dito na po ma'am yung parang talakayan po ng topic po natin. Ng magiging topic po ng teacher po ma'am. Parang doon niya na po i-apply. Ayun ma'am, i-apply na doon kung ano yung mga lesson na gagawin ngayong araw po ma'am. Parang doon niya na po i-present kung ano yung kung saan ba about yung topic po na ile-lesson ngayong araw po ma'am.
Okay. Okay. Very good. Very good. How about How about another another ideas? ideas? Ma'am Bantol po. Raldo Fabela. Raldo po. Okay po. So sa applying po, dito na po natin makikita kung paano yung process or kung paano may apply ng mga learners or students yung natutunan nila doon sa topic. And also po, dito na rin po papasok kung paano nila i-defend or i-explain yung performance po na ginawa nila. Yun po. Thank you. Okay, when we talk Okay, about when we talk applying, about it is the applying, it is the application or the application performance. performance. Pa-accept daw si Apga. Except daw si Late kasi si Apgaw, yarn. Okay, it is the performance of It is every learner, right? So this apply is one of the most every crucial part. apply is one Is of the most one, crucial hindi part. pala one, is the one. most Hindi pala one, is crucial the part most crucial of part the whole process. the whole process. Why? Because Pag wala or walang or na-apply walang ang na-apply isang bata, especially the novice learners, your whole your discussion whole is a discussion is a failure. failure. Alright? Alright? Kasi siya ang Kasi siya most ang crucial. most crucial. Ngayon, pag naiintindihan ng bata, ma-apply niya yun. Mapaperform na yun, yung task. Pero pag hindi niya na-perform ang task, ibig sabihin, meron ka pang dapat gagawin at magiging present ulit si metacognition. Now, bakit siya naging most crucial? Because papasok na naman dito si higher or critical thinking. Kasi mag-iisip yung bata dito, ano yung appropriate performance, appropriate application, or yung ano yung appropriate na action for this certain task, for this certain na mga activities. So mag-iisip yung mga bata. Alright? Kaya pasok si critical thinking. Okay po ba tayo doon, class? Yes, ma'am. Alright. If si applying is pasok siya kay most crucial regarding kay whole process, si applying naman po ay papasok na po kay depth of connection. The depth of knowledge. Because, kaya siya tinawag ng depth of knowledge, it is because of the application itself. So, kumbaga, si teacher after the discussion, si estudyante na naman po ang magpo-perform, ang mag-execute sa certain direction ni teacher. That is why this is the deepening of the knowledge or the depth of knowledge. Kasi dito, kanya-kanyang diskarte. Ang teacher dito ay facilitator na lang po. Siya na lang po ang moderator from that moment on. Kung na-execute ba ni estudyante ng maayos ang direction ni teachers. Naiintindihan po ba? Yes po, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if yes, I will introduce you to kay web na depth of knowledge. Depth of knowledge. Let's take a peek po kay web depth of knowledge in order for to understand this whole process, this application or applying. Tingnan natin. So as you can see on the screen, ladies and gentlemen, that is our guide, kay web depth of knowledge. So what have you observed? What have you observed po aside sa color pink ng kanyang background? Nakabay level po. Level by level po, ma'am. Ay, walang magsasabing ako po. Tandaan ninyo, naka-ano tayo ha? Naka-points.
Sige, Naira. Ma'am, sabi po sa observation ko po, ma'am, ano po, level po, ma'am, or naka-organize po talaga Okay, po. naka-organize, level by level. How about the others? Thank you, Dario. Mamaya ka na doon at may points ka na. How about Zenaira? Ma'am, tapos Sorry, na po. ikaw pala. How about Sheena May? Kung nakaano po siya, nakategorize siya, ma'am, depende po sa learning na makukonsume ng student po. And then yung learning din po kung paano niya po ito gagamitin. Okay, very good. So they are all level by level or categorized by its own level, and nakakategorize din po siya kung ano ang makonsume ni students. We will just take a sneak peek po. Ibig sabihin madali lang po regarding kay web depth of knowledge. It is because may kinalaman dyan sa mga susunod na mga A's. Now, as you can see on the screen, level 1 is to recall. Right? Under recall is the basic recall of information such as a fact, definition, term, or procedure. It also requires students to follow a formula or recipe. And the keywords under the level 1 or the recall is to identify, recall, use, measure. Now, we have our level 2 here in the depth of knowledge. Web's depth of knowledge. We have the skills and the concept. So under the skills and the concepts, we have the complete multiple steps in order to find a solution. Of course, requires students to make informed decision about problem solving and procedures. Under this one, the keywords is classify. We have organize. We have estimate and collect and display of the data. Now, under level 3 naman po is the strategic thinking. By this, it provides a reasoning, planning, using evidence for a higher level of thinking, and then requires students to draw conclusion from the observation. Under this one, the keyword is justify, explain, draw a conclusion. And the last level is number 4, extended thinking. So by this, it is to complex reasoning, developing or thinking over a period of time. And also, it requires students to design and conduct an experiment. So, dito, keywords is relate and make connection. So, nag-sneak peek lang po tayo kasi may kinalaman po siya sa mga susunod na nating mga A's. Alright? So, naiintindihan po ba yung applying? Yes po, ma'am. Mas naiintindihan po ba? Alright. So, again, applying is the depth of knowledge and the most crucial of whole process of the discussion. Okay, so i-review natin ito. Any questions po before we proceed? And any questions? Sure? Sure ha? Wala tanong ha? Okay, now let's move on kay adapting these abilities or adapting for these abilities. Nawala yung ano po. Okay, next is adapting for disabilities. Who can give an idea regarding on adapting for disabilities? Agree po, ma'am. Jennifer, go ahead. So, dito ma'am sa adapting for disabilities, kasi nga di ba ma'am, may mga students po tayo na hindi kaagad nagigets yung mga lessons po na binibigay natin. So, dapat po as a teacher, dapat bigyan, or kailangan din po natin silang bigyan ng pansin po para makahabol po sila. So, dito po ma'am sa adapting for disabilities, pumapasok po dito ma'am yung mga tinatawag natin novice learners. Yun lang po ma'am. Sino po ang dito banda? Sino po ang Novice learners. Fast? As future learners po ma'am.
Fast future learners? learners? Okay, sige po. Okay, sige po. Okay po. Thank Okay you po. Thank How you about po. the others How about po? the others po? Ma'am Bantog po. Go ahead, Go Bantog. ahead, Bantog. So dito po sa adapting for disabilities, additional lang po sa sinabi ni Ma'am Ajir is that yung teacher po, syempre may mga students talaga na with disabilities or hindi sila nakakasabay sa mga advanced na mga learners. So yung teacher po is mag-a-adjust po siya or gagawa po siya ng paraan na ma-accommodate yung mga learning capabilities po ng iba't ibang students na meron siya. Okay. How about the others? Thank you, Bantog. How about Dolatre? Siguro po for me, ma'am, yung sa adapting for disabilities. Kasi ma'am, di ba, kunwari yung teacher na tuturo, parang hindi po siya, kung ano yung ina-expect natin na mangyayari na magiging flow ng isang discussion po ma'am, parang perfect na agad. So for me, sa adapting for disabilities, ma'am, yun po yung sa pag-discuss ng isang teacher, mayroon po talaga siya makaka-encounter ng mga bagay na parang hindi po nakalinya doon sa flow ng kanyang discussion or parang yun po yung hindi po siya madali ba, parang ganun po. Okay. How about, thank you so much. How about Aranguri? Nagsalita kanina si Aranguri eh. For me po, ma'am, ito po, ma'am, sa adapting for disabilities po, ma'am. Hindi lang po, ma'am, yung mga matatalinong estudyante lang po, ma'am, yung dapat po, ma'am, nabibigyan po, ma'am, ng halaga o ng attention po, ma'am, ng teacher sa loob po, ma'am, ng classroom. Dapat din po, ma'am, na bigyan po, ma'am, ng attention yung mga, fast teacher learner po, ma'am. Ano pong bigyan ng halaga? Sorry, hindi ko marinig. Bigyan po ng attention po, ma'am, yung ma'am, yung mga fast future learner po, ma'am. Kasi po, ma'am, yung mga student po, ma'am, iba-iba po, ma'am, yung capability po, ma'am, pagdating po, ma'am, sa learning po, ma'am. Okay. Class, Question ko lang sa inyo. Saan yun na po yung ano yun? Future fast learners. Kaya parang Diba? To exemplify the future fast learners, we have the novice and the expert. Nagulat ako bakit may future fast learners. Simplify natin. Ano'y natin, sila yung mga bata, mga novice learners. Diba? Nagulat ako bakit may ganun. Absent yata ako nung tinuro ni Ma'am Bahiray. Charot. Huwag kayong maingay ha. Okay. So, dati, ang tawag kasi sa mga slow learners and fast learners, yun, diba? Ngayon, tinatawag na natin silang novice learners and the expert learners. Now, yun ang sinasabi ninyo, yung novice learner, ito yung future fast learners. But to simplify that one, we will call them as the novice learners. Okay. Regarding dito sa adapting for disability, I research further, no? Kasi sa previous ko na discussion sa FOCME regarding dito sa Nai's lesson plan and adapting for disabilities, I have two interpretation for this. Aside kay novice learners, sila din po yung mga may special attention. So kanina, habang naghihintay ako sa wallet ko na naiwan sa Irawan, sa bahay, ang ginawa ko, wala akong pagkain. So, ang ginawa ko, out of gutom and out of curiosity din, nag-research ako further regarding dito kay adapting for disabilities. Now, may natutunan ako. I have my two interpretation for this information. And this is the novice learners. Ito yung tinuro ko sa kabilang section and sa previous ko pa ng mga discussion. But also, ito po yung mga taong may special attention. It is because every teacher should adopt
for disabilities. When we talk about disabilities, it is the coping up of every information na hindi kaagad nagigets ng mga novice learners. And sa mga special attention din po, this is to simplify all the tasks or activities na meron or nakakayanin nila. For an instance, ito muna si novice learners ang pag-uusapan natin para mahimay-himay natin. Dito kay novice learners kasi for adapting disabilities, ito po siya ay yung mga hindi nagigets kaagad. You have to simplify your discussion for them. Simplify your discussion for them. Kasi papasok na naman dito sino? Si letter M. Sino na naman to si M na papasok? Si Makasait ba to? Hindi po. Sino po kaya? Walang papasok dito? Sino ang papasok dito? Ha? Metacognition. Correct. Si papasok na naman si metacognition. Alright. Let's go back again kay applying. Diba, bago tayo natin bibitawan yung mga bata, tatanungin muna natin, do you understand the lesson? Diba, sasabihin yan ng mga bata. Kahit sabihin natin hindi nila yan naiintindihan, sasabihin nila, yes, ma'am. Parang sa college din po. Sasabihin ng teacher, do you understand the discussion? Sabihin ng mga college student, yes, ma'am. Sabay chat sa teacher, ma'am, ano nga ulit yung ma'am? Yung discussion natin, di ba na-gets? Sila yung mga novice learners. In order po na ma-adapt natin yung mga uniqueness nila, of course, we have to insert again the metacognition to simplify your discussion. Gagamit ka na naman ng technique. You have to plan, you have to monitor, and you have to re-evaluate or evaluate your strategy na ginamit mo sa kanila hanggang yung tipong hanggang natutunan nila yung discussion mo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes, Nagkakaintindihan po tayo kay novice learners. So, it is adapting the ability or disability ng isang tao, lalong-lalo na hindi nakakaintindi kaagad yun. Another, ang isang teacher kasi class, let me just tell you a story. This is true to life story, ha? Di ako gumagawa ng story para lang makapag-game up ng story. Yung pinsan ko, grade 4 student, yung time na yun, and I was grade 4 din yata. Ang sabi niya, umuwi siya ng school na hindi pa oras na uuwi. So, ano ba usually ang oras na uuwi ang isang bata? Or isang grade 4 student? Sa hapon. Mga 4, di ba? 4 p.m. or 5 p.m., di ba? Oo, di ba ganon? Umuwi yung pinsan ko ng alas 3 ng hapon. Nagtaka ang nanay. Ba't ka umuwi ng ganitong oras? Hindi pa, baka nag-cutting classes ka. Alam mo anong sabi niya? Alam ninyo anong sabi niya? Hindi po, ma'am. Uwi na lang ako kasi sinabi ng teacher ko sa akin, bobo daw ako. Sabi niya. So sa Bisaya pa, para may pasayos ko, di na ko muskwila kay gina ko sa kompinsyon, buko kay ko, gina ko niya nga, buko kay kadong. Sabi niya gano'n. Sino nga Bisaya dito? Sino nakaintindi sa sinabi ko? Ma'am. Pangit, di ba? Pangit pakinggan, di ba? Nakakatawa, pero pangit talaga pakinggan. Ay, sama lang ako skill. Ako sa skillan. Ingon ako teacher nga. Ingon ako maestra nga. Dong, boko, ikadong. Ibig sabihin po nun, sinabi ng teacher, dong, bobo ka.
sa simpleng word na bobo ka, malaki ang impact nun sa isang tao na hanggang ngayon dala-dala ng pinsan ko. Na hanggang ngayon ayaw niya magpasok kasi sinabihan na kasi siya na bobo ka. By that certain teacher is not adopting the disability of that certain na bata. Ano po ang disability na sinasabi natin dito? Yung quote-unquote novice learners. Never naging bobo ang isang tao. It's just slow ang progress niya and nabibilong siya kay novice learners. Huwag natin sabihin na bobo kasi yan, bata na yan, kaya hindi yan matututo. Walang bobo. Tama meron at tamad meron. Parang sa college lang, wala namang bobo. Ma'am, ang bobo ko talaga dyan, ma'am. Lahat na pag-aaralan. Pero as a teacher, as a future educators, you do not discriminate your students because it has a very, very big impact in their life. You did not embrace the disabilities of the individual. At pag kayo ay naging teacher at nalaman ko na may diniscriminate yung mga bata at nasaktuhan mas malaki pa o mas mataas ang posisyon ko sa inyo, ako mismo ang magtatanggal ng lisensya ninyo. Gagawan ko yan ng paraan. Promise ko yan sa inyo talaga lang. Pag kunyari si Apgaw, sabihan niya yung bobo, tapos malaki ang impact, di ba? Malaki ang impact ngayon, pinatulpo si Apgaw. Kasi nga, yung bata yun na magpasok, yung nanay nagreklamo. Nalaman ko yan at napatunayan yan. Kunyari lang naman Apgaw, bilingon ka din. Nalaman ko yan. Kagad mag-push ng walan ka ng lisensya. Because it will affect their life. It will affect their future. Alright? So, malay mo? Di mo sinabi yun na BO ang bata, nasa novice lang siya na category. Ang sinabi mo ngayon, kaya mo yan. Imbes na demotivate yung bata, na-motivate siya at na-inspire yung bata. It's because you are their number one supporter. Kasi sinabi mo, kaya mo yan. Let's do it together. Wow! At malay mo, dahil sa sinabi mong ganon, naging presidente siya ng Pilipinas just because ikaw ang naging inspirasyon ng bata. Because you embrace and adopt their abilities as a novice learner. As a quote-unquote slow learner or future fast learner. Diba? Always try or always put love and understanding in every situation. Kahit na sabihin natin pagod na pagod tayo. Let's always salain natin yung positive na outcome na masasala natin sa sitwasyon. Even if it's sa pinaka-hard na part ng sitwasyon. Alright? Am I clear? SA. Okay, perfect class. Now, let's talk about the special attention naman. Ano kinalaman nila sa adopting for disabilities? From the word itself, disabilities. It is the special may special na attention na mga bata. Hindi ko kasi mabanggit yung special child kasi as a parent nasasaktan kasi ako pag sinasabi ng special child na yung bata. Pwedeng special attention na lang or they have their special needs na lang. So, hindi ko masabi kasing autistic kasi yung bata na yun. Kasi ako, dati, nung yung anak, si JC, yung elder ko na bata na anak, na son,
matagal siya nakapagsalita. Tapos ang salita niya, ganun-ganun lang siya hanggang 4 years old. Imagine, just try to imagine 4 years old, wala siyang nasasabi kasi sa mama at papa lang at daddy. Hamungin nga, para siyang minions. Ganun. Kasi pinaglilit ko siya sa minions, kaya siguro ganun. Tapos sabi ng kaibigan ko, autistic yung anak mo. Nasaktan ako. Kasi sa screening pa lang or sa newborn screening pa lang niya, walang nakitang mali sa bata. Wala namang mali sa bata. Sinabihan lang niya out of nowhere. Autistic ang anak ko kasi kinumpare niya sa isang bata kasi sa 4 years old, dapat marunong na siyang magsalita ng ganyan. So I always said to each and everyone that every individual is unique. They have their own development. Wag niyong sabihan ng bata na autistic dahil lang sa 4 years old na siya, hindi pa siya nakakapagsalita. And wala tayong karapatan kasi nasasaktan number 1 yan ang mga nanay or ang tatay. Kaya ako, pag nagde-discuss ako ng mga ganito, hindi ko diretso masabi. So let's take a word na special attention or special needs na lang ha, class ha. So this is special needs ng mga bata. Ito yung mga bata na may special needs or attention is have their disability. So children with special needs. Thank you. Children with special needs or attention. It is to simplify your task for them or the activities. How about this one, ma'am? Okay. Hindi natin may iwasan minsan sa hirap ng buhay, ang nanay or ang tatay ay hindi makaka-afford ang mga anak nila na may special needs or attention na ipasok sa special school din. So, may special school po na pinapasukan dapat yan sila. But, yun na nga, special din po kasi ang rate nun. That is SPED. SPED ha, S-P-E-D. Special rate din po kasi yun. For an instance, sa regular teacher ay nag-range lang ng 21,000. Sa mga SPED na teacher, nag-range siya ng 35,000. Pero, you have dapat mahabang pasensya sa kanila. Mahal ang iyong bayad, pero mahal din po ang pasensya mo. Ganun. So, of course, by that, may ibang parents na hindi talaga afford. And of course, may mga lugar din na walang ganong school. Kagaya dito sa Palawan, before ang PNS, di ba ang PNS, they are accepting may SPED na diba sa PNS? Dati wala yan. At ang nakakapunta po sa yung mga children with special needs, sa Manila pa po ang bagsak nila. Hindi naman lahat ng parents is kayang magpunta ng Maynila para lang makapag-aral ang mga anak nila. So that is why ang iba pwede ipasok sa public school na elementary or high school. By this, bakit i-simplify mo yung task or activity? What if nagwi-wheelchair? Tapos ang activity mo, jumping. Tama ba yun, jumping ang activity mo sa naka-wheelchair? Tama yun, mali? Mali yun. Kasi parang sa bungal lang, nakita na kayo ng bungal na babae o lalaki, walang ipin sa harap, para mo silang pinakain ng French bread na matigas. Tapos sasabihin mo, alam mo naman, bungal ako, pakain mo French bread. Nangyari kasi yun sa amin. Meron kami katulong ba dati? Bungal siya sa lahat. Wala talaga siyang ipin na tol. Bata pa siya. Siguro kaidaran ko, kasi ipin lahat. Tapos ngayon, naggawa ako ng merienda para sa mga tauhan ko, French bread. Binigyan ng asawa ko, hindi niya ako tinanong kung ano ang merienda ng special na tao na yun, yung bungal. Binigyan niya ng French bread. Sabi ng katulong kong bungal, Kuya, di ko alam kung nag-iinsulto ka o
na ano ka sa akin, papakainin mo ako. Sabi niya, bakit kita i-insultuin? Sabi niya, alam mo namang bungal ako, papakainin mo ko ng tinapay na matigas. Ano to? Hindi ko siya mangat-ngat, lawayan ko lang, gano'n. Tawa kami ng tawa. Okay naman. Ano papakainin yung bungal na matigas sa tinapay? Ganon din po sa mga bata na may o naka-wheelchair na ang activity mo ay tatakbo. Na ang activity mo ay jump o tatalon. Ng activity mo ay kailangan idikit yung picture sa board samantalang sila ay hindi makatungtong sa board. Unsa. So you have to assign a certain task sa kanila na simple lang, na kaya nila within their place. You have to consider them. You have to adopt their special attention. You have to adopt their disabilities. Nakukuha ko ito. Yes po, ma'am. Okay. So, may tanong po dito bago tayo mag-proceed. Wala na po. Wala po, ma'am. Okay, malinaw. Nakaraan ano pa na blur. Ngayon, malinaw. Cable na kasi tayo. Cable na tayo. Cable complete channel. Yung 1,000 a month, yun ang kinuha natin. So, malinaw na yun. Alright? So, if malinaw na, then we will proceed now to advancing learners. Okay. Ito pala. May i-insert pala ako. Sa novice learner po, sanang spotlight niya sa novice learners po dito sa Adapting for Disabilities. Saan po ang kanyang spotlight sa lesson plan? Saan ako nagkamali? Saan po? For 20 points. Nabili si Pamela. Go ahead, Apgaw. Go ahead. Sunod si Adjer. Tingnan natin kung makakuha ka ng tama. Go ahead, Apgaw. Ma'am, hindi ako sure. Sige lang. Side mo lang. Malay mo matsamban mo yung 20 points. Yung ano niyo ma'am sa ano po? Sa... Hindi po sure kasi Sige na. Rose. Ma'am, sila mo na ma'am. Utot mo. Magsagot ka na. Sagot na. Ma'am, si Mayra mo na ma'am. Mayra. Geraldo. So, sa akin po ma'am, di ko rin po ma'am sure, pero application po ma'am. Saan? Di ba po ma'am? Sa application po ma'am, kapag halimbawa sa lesson plan, halimbawa po, ang teacher is, halimbawa na po, si Myra po is isang novice learner. So, tinawag siya ng teacher ng Myra, o paano mo ba ma-apply yung ating topic or yung natutunan mo sa pang-araw-araw mo na Okay. Application for daily living, tama? Ayan po ma'am. Okay, sige. Mali po. Adil po. Go ahead, Adir. Paglalahat po, ma'am. Sa paglalahat, sure. Yes, ma'am. Ano yun sa English ang paglalahat? Sandali. Yung parang generalize mo po, ma'am, yung mga ginagawa ng topic po. Very good. Making generalization. Dyan po ang spotlight at dyan po magkakaroon, i-insert mo yung, or magkakaroon ka ng spotlight. Kumbaga sa kanila yung stage nung time na yan, ang mga novice learners sa making generalization. Sa Tagalog, paglalahat. Kasi hindi ko alam paano gumawa ng lesson plan sa Tagalog. Kasi English lang.
Paglalahat. Okay. Paglalahat. Okay. Very good po. 20 points po 20 for points po Adjer. for Adjer. Okay. 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 Now, Now, move on tayo kay tayo kay advancing the advancing learners. the learners. Now, can give Now, me an can give idea me kay an idea advancing kay the advancing the learners? learners? Ma'am Shano po. Go, Anshano. Go, Anshano. So dito po sa advancing learners, dito po china-challenge ng teacher yung learning ng student para po to jump sa another advance ng level of knowledge po. Okay, thank you. Okay, thank you. And sino po na And learners sino po ang na spotlights learners dito? ang spotlights dito? Expert po. Ano po apelido Ano ni po apelido ni Leonie? Ano daw? Ano daw? Okay, very good. Okay, Sila yung very good. mga Sila yung mga expert learners. So from learners. So, accommodating the novice learners and the children with special needs or attention, of course we are now down to the expert learners, which is the advancing learners. Ngayon, dito po natin sisilipin si Web, ano yun? Ano yun? Si Web, depth of knowledge. As you can see on the levels, ladies and gentlemen on the screen, as you can see the levels, hanggang anong level po si novice learner? Si novice learner dito. Level 4. Novice, level 4? Level 4? Sorry lang, ma'am. 2. Ang iba dito hanggang 1 lang nga, di ba? Ibang novice hanggang level 2. How about the expert po? Level 4. Level 3. Level 3 and level 4. 4. So kung may level 5 dyan sila, principal na po yan. Principal na Hindi na po po yan yan. sila Hindi na po learner. yan sila Principal learner. na po yan. Principal na po Di ba? yan. So you can still Di ba? remember So you can during your still remember elementary during your days, elementary marami days, tayong marami classmates tayong classmates na grade 6 pa lang nag-experiment na. They are conducting experiment. They are deciding some some experiment, experiment do a and do a research. research. Di ba may mga Di ba ganun may mga tayo? ganun tayo? Ng mga Ng mga classmates. classmates. And they are belong sa expert na learners. learners. Okay? Okay? Klaus. Klaus. Okay po ba Okay yun? po ba yun? Yes, ma'am. Okay. Okay. So, mas naiintindihan natin lalo dito si web depth of knowledge. It's because of this levels of the knowledge. Kung gaano kalalim ang kanilang nalalaman or naiintindihan. Okay. So now, dito po, sa advancing the learners, ano po ang spotlights niya? Or saan po part ng lesson plan ang spotlights niya? For 30 points. Go ahead, Marvin. Go ahead, Marvin. Yung sa last part mo, yung pagbibigay po ng assignment po. Assignment? Assignment? Sigurado ka? Ma'am, abay na. Suplito po, ma'am. Wait lang. Isulat ko lang siraguin, baka Mano ako? Sino nga yung isa? Sino nga yung isa? Go ahead po. Sino Go po ahead po. yun? Sino po? Abay na, ma'am. Abrina? Go ahead, Abrina. Go ahead, Abrina. Para sa akin, ma'am, sa sa pagtataya. Sa questioning na po. Saan po yung pagtataya? Ano po yung Tagalog po. Evaluation po yun. Evaluation. Hindi po. Mali po. Suplito po, ma'am. Sino po? Sino po? Go ahead, Shops. Ma'am, sa applying po ba? Kasi di ba doon gagamit na sila ng critical thinking? Sa applying. Okay. Hindi po. Di po. Suplito po, ma'am. Go ahead, Suplito. Ma'am, yung sa letter F po, yung developing mastery. Developing mastery. Din po. Ma'am?
Cartesiano. Ma'am, sa pagpapahalaga? Ano yung pagpapahalaga? English. Wait po, ma'am. Hanapin ko po muna kung anong word po yun. Go ahead, Anna. Doon po sa part ng discussion sa paggagawa ng activity. Hindi din po. Ma'am, so please. Ma'am, wait po. Hanapin ko lang po. Hanapin mo Cartesiano. Yes, Soplito. Sorry ko bullet mo. Sana po ma'am discussing new concept and practicing new skills. Hindi rin po. Ma'am, sa establishing, ma'am. Establishing of what? How about sa kuya? Wala? Oh, 40 points. Ma'am, 40 points. Mesa, go ahead. sa ano po ma'am, abstract po. Very good. Abstract. Sino yun? Si? Mesa. Mesa po. 40 points. Ganun lang kasimple yun. Kay abstract. Di ba we have the generalization? Of course, pagdating kay advancing learners, expert learners na yun, diba? Ang spotlight na nandun sa kanya ay si abstraction of the lesson. Abstraction. Ano po? Hindi daw niya makita. Okay lang po. Nasagot na po. Okay. It is the abstraction of the lesson. Okay. Ma'am, paano po yun? Okay, ganito lang yan kasimple. As you can see on the screen, ladies and gentlemen, di ba letter H po siya, under letter H. Tama, mali. Tama po ma'am. Oo nga, Tagalog nga. Pero Tagalogin nyo na lang yun. Tagalogin nyo na lang ito, letter H. Making generalization and abstraction of the lesson. Usually, or dati, ang alam natin, pag dito na na part, we have to choose between two. Tama, mali. Class. Tama po. So usually, sino ang pinipili natin? Ma'am, excuse po. After po ng generalization yung abstract. Hindi po. Isa po yan sila. Okay po. Yes po. And usually, di ba pinipili natin si generalization? Tama ako, mali. Tama po. Tama. We always choose generalization. Kasi hindi tayo marunong mag-abstraction of the lesson. And by that, sino lang ang inaano natin? Sino lang yung ina-accommodate natin? Sino this learner na? How about the expert? Kung hindi mo gagawin sa lesson ka ng abstraction of the lesson. Diba? Kung sa generalization lang tayo, making generalization, you are just accommodating the novice learners. How about the experts? Buti sana kung nakalagay yan dyan. Ganyan. Making generalization / abstraction. Eh di sana, you have to choose. Pero nakalagay sa lesson plan, making generalization and abstraction of the lesson. From the word itself, abstract. Do not worry, tuturuan ko po kayo niyan. Okay po ba tayo doon? Yes po, ma'am. Okay. Okay tayo doon. Now, hindi ko muna ito ituturo sa inyo kasi mag-step by step lang tayo. Mag-step by step kasi tayo. So, kung ituturo ko ngayon, rate ng band kasi magbabalik ulit tayo. Okay? So, dyan po na part yung ating expert learners. Now, do you have any questions dito kay number 6 po?
Advancing the learners. Ay, sorry. Class. Nagigets yun na po to, advancing the learners? Yes, ma'am. Yes po, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, now, let's move on into assessing. Who can give an idea what is assessing? Dulatre, may points ka na, dalawa na. Aranggurin, meron na rin po, dalawa na. Ma'am, ako lang tama na. Sino ito? Sino ito? Sino yun? Sabi lang. Fabula, meron ka na rin po, dalawa na. How about Hermoso? How about Rael? Hermoso. Yes, ma'am. Ma'am. Oh. What is your idea regarding assessing? Ma'am, dito po, dito na po i-check natin yung kung may understanding na ba yung mga students sa naging discussion po. Then, dito na rin po yung pagbibigay ng mga quiz, ma'am. Okay, this is the part of evaluation or assessment. Okay, very good. Meron kasi tayong mga estudyante, every now and then, tinatanong natin, di ba? Do you have any questions? Ma'am. Do you understand our lesson? Yes, ma'am. Okay, let's have a quiz. Ma'am, di ba kami ready? Oh, dito pa lang kagad, malalaman hindi nila naiintindihan. At para mabigyan ng justice, yung sinasabi nila, do you understand the lesson? Yes, ma'am. Dito mo malalaman kung naiintindihan talaga niya ang lesson. Okay po ba tayo doon? It is the assessment, or this one is to measure the knowledge or the understanding of the learners. Okay? This is, dito po measure yung understanding ng learners. Now, let's talk about assessing or the evaluation and assessment. My question is, what kind of assessment po ang gagamitin natin during the discussion? Maricho, dalawa ka na. Sorry, lang. Meron po. Sino daw? Sino daw? Wait lang natin sino hindi nagsalita dito. Meron po. Babero? Meron po. Sino daw? Meron po, ma'am. Meron daw po, ma'am. Mero. Okay, go ahead, Mero. Formative assessment po, ma'am, sa assessing. Formative? Sure kayo? Okay. Formative assessment. Correct po. As you can see in the screen, on the screen, ladies and gentlemen, that we have three iba na assessments, pero two lang ang pinakita dito. Tama po. So we have the formative and the summative. Formative is to help students to learn and practice. We have summative naman po, assess students' performance. In this case, we have three questions regarding formative and summative. When, why, and how. As you can see on the screen, iba-iba ang meaning ni when, ni why, and how, kay formative and summative. Tama ako, mali. Yes po, ma'am. Okay, tama. And of course, we will use the formative assessment on giving an evaluation to every learner. Sige, tama po yun. Okay. Assessment. Alright. So, nagkakaintindihan na po ba dito sa assessment? Yes, ma'am. Now, my question is, ilang items po
ang ating ipapaquiz sa mga bata? sa mga bata? 10 items. 5 to 10 po. 5 to 10? Mali po yung 5 to 10. Ma'am, 5 ma'am. 10 to 15 ang standard na quiz sa mga bata. Bakit? Bakit kaya 10 to 15 items po ang standard na quiz sa mga bata? Bakit po kaya? Bakit? Yes, Upgaw. Kasi po ma'am, pag madami po yung ma'am, yung item na ibibigay mo sa student is mas malalaman mo po kung saan po talaga yung ng bata ma'am, yung mas alam niya doon sa ma'am, sa Alright. So, sinabi ni Upgaw is, kalahati tama, kalahati mali. Bakit? Bakit po 10 into 15 lang ang items na standard ng quiz sa regular quiz? Because, paano na lang po yung mga absent? Mga excuse sa klase. Ano ibig sabihin ng excuse? Yung mga sipakulang na aksidente, sipakulang na pag lunchtime nagsaksak, sipakulang. Diba? Or yung mga estudyante, in-excuse sa klase dahil sa mga expo, dahil kailangan sila sa ganitong subject, diba? So, we will always consider sa mga absent at mga excuse. Bakit po? What if si teacher nagpa-quiz ng 60 items? Sa 60 items, ano yan? Prelim exam? Noon na. May absent ka na 7 estudyante. 7 learners. Ikaw, kayo ha, kunyari, kayo si teacher na ito. Tinanong ko kayo, kunyari akong principal. Miss, wait lang, patawag tayo ha. Pakinggan natin yung opinion. Sige lang ito sa Okay, kunyari ha. Miss Sabuya. Miss Sabuya. Ma'am? Tulog ka? Tulog ka po ba? Ay, hindi po, ma'am. Akala ko tulog ka. Miss Sabuya. Absent si Juan kahapon and yet nagpa-quiz ka ng 60 items. Alam mo, ikakabagsak niya to. Bakit 60 items? Sige daw. Anong sasabihin mo sa akin? Kanyari ako principal. May sasabihin. Ano po ma'am? Bakit po 60 items yung quiz? Absent ang pitong learners. And alam mo na ikakabagsak niya yun. Baka po hindi excuse yung absent. Ano daw? Ano daw? Hindi excuse yung absent? Hindi talaga yan sila excuse kasi absent man yan. Okay, ganito. Class ha? Bakit 10 to 15 lang, diba? It's because of the absent. Ngayon kasi class, pag ang teacher nagpa-quiz ng 60 items and may 7 absent sa klase niya, pwede itong ikabagsak ng isang estudyante. Ngayon, ang tatanungin sa'yo, paano mo mapapa-quiz ang mga bata sa 60 items na yan? Ma'am, i-quiz ko na lang ma'am, 60 items na yun ma'am, para meron silang score. Okay, ang tanong ha, babalik mo yung iyong discussion para lang sa kanila?
Absent nga sila. Anong masasagot nila sa 60 items na yan? Absent nga sila. Ma'am, Ma'am, ibabalik ko yung discussion para lang sa kanila sa buong klase. Siyempre, ang mga learners na balik man to. Alam ko na ang sagot dito. Ma'am, mag-review na lang kami, ma'am. Sa ganun ka-exing panahon, review, magigets ka agad yan ng mga absent. Paano kung ang pitong learners na absent ay nabilong sa novice learners? Sige daw. Paano yun masolve? At pwede ikabagsak yan ng pitong estudyante na yan. Paano kung ang quiz, every quiz mo ay 60 items, tas may 50 items ka din. Tas may 40 items ka. And sila din yung mga absent na yun. Ang laking points, hahabulin nila. Diba? That is why the standard items sa quiz ay 10 to 15 lang. Kasi kaya pa yung hahabulin. Hindi kagaya ng 60, hindi kagaya ng 50, at hindi kagaya ng 40. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes. Always remember, guys, always remember, pag nasa DepEd na po tayo, pag may bumagsak lang sa isang subject mo as a teacher, may bumagsak lang na 3 learners, questionin ka na po kaagad yan. Bakit bumagsak itong 3 na ito? Kasi ma'am, hindi po pumapasok. And hindi mo in-extend ang inyong time para sa kanila. Palagi pong re-reflect or mababalik sa teacher or teacher's factor bakit ang isang estudyante ay na-fail. Ma'am, paano naman yan, ma'am? Unfair naman yun sa akin. Yes po, unfair po, pero wala tayong magagawa niyan. Kasi tatanungin ka ng supervisor mo na, or head teacher mo, did you already call the parents? No, ma'am. O, yun lang. Ma'am, nagawa ko na talaga lahat yan, ma'am. Promise. Did you reach out to that certain student? No, ma'am. Hindi po ako nag-contact. O, malay mo. May problema ang bata. Hindi mo in-address. Ganun ka, crucial ang role ng teacher. As long as may mga kaya mo gawin mo na. It's because 3 learners ang pinag-uusapan na. Yet, if may 3 learners ang bumagsak sa subject mo or sa section mo, it means you are not an effective teacher. You as a teacher is already a failure din po. Kasi may bumagsak na 3 sa'yo. Kaya di ba yung ibang teacher para hindi ma-question, titingala na lang sa langit at sa ulam? Pataka na lang, di ba? Di ba may mga teacher, bibilangin na lang yung butiki sa kisame? Di ba? Titingala na lang bilangin sa butiki sa kisame tapos yun ang i-grade nila sa bata. O may ganun para hindi na lang ma-questionin. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Yes po, ma'am. Okay. Do you have any questions po? Kay assessing? Wala po, ma'am. Okay. How about let's go to anticipating na class. Let's go kay anticipating. Now, in anticipating, sino po ang makapagbigay ng idea? Ma'am, try ma'am. Ma'am Hermoso. Sino po yun? Villanueva yun? Padilla po. Hermoso po. Padilla po, ma'am. Badilla, go. Bali sa anticipating po, ma'am, ang idea ko lang po sa kanya, bali yung hindi po pa siya inaasahan na mangyayari po. Bali ang mangyari po, yun, bali mag-iisip ka agad kung ano po yung mga... Alright, very good. How about Hermosa? Go ahead. Yung nagbibigay ka ma'am ng advance dito ma'am or discussion po. Okay, very good. When we talk about anticipating, when we talk about anticipating, it is where you're learning heading next.
It is the preparation for preparation for your next lesson or discussion. Bakit? Bakit po? In able to have a plan or timeline. Para ma-prepare din po, not only you, hindi lang po ikaw prepare, kung hindi para din po sa mga estudyante. Now, what part of a lesson plan is this? What part? Meraldo po, try. Guide her, Mayra. Mayro. Ma'am, ganyan po, ma'am. Saan po? Yung sa paganyak po. Sa paganyak, ma'am. Saan Saan daw? po siya mang sa balik-aral? Ano yung balik-aral? Sunod. Sunod sa balik-aral, bago po po ng nagawain and then paganyak. Yun na po yung nagkakaroon ng activity na. Halimbawa po, ma'am, doon na ilalatan ng teacher para malaman kung ano, malaman ng student kung ano po yung magiging topic nila. For example po, ma'am, nagtatanong siya na, okay, class, base sa ating ginawang activity po, diba, pakikita na ng ating pag-aralan ngayong araw. Yung mga po, ma'am, sa paganyak namin. Okay. Ano yan siya? Presenting a new lesson. Okay, pwede din po presenting a new lesson. Very good. Sino pa po? Ma'am Adjure po, ma'am. Sino yung nagsasalita kanina? Wait lang, Adjure. Sino yun? Al-ag, ma'am. Go ahead, Alag. Alag. Motivation po. Motivation. Okay. Hindi po. Go ahead, Adjure. For me, ma'am, sa last part mo, ma'am, yung sa assignment po, ma'am. Oy, Adjure, wait lang. lang. Bakit? May 20 points ka na. Bigyan mo ang iba. Ma'am, sabi niya. Go, Sabs. Shabs. Tagal masalita ni Shabs. Ay, wait lang, ma'am. Nano ka? Siya po ay presenting a new lesson, tama po, and sa assignment. Ma'am, di ba ma'am ang assignment yung continuation ng task nila? Yes po. Pwede siyang continuation ng task ng discussion ngayon. Continuation from the discussion. Pwede. Hindi po. Sinagot na nga yan kanina. Ano spelling ng continuation? O continuation from discussion. Mali ang spelling ko. Discussion. Pwede din po siyang magiging preparation para sa next discussion. Okay? So, pwede pala namin gawin, ma'am, yung dalawang assignment sa isang Yes naman po. Kung ang tanong mo naman sa continuation from discussion is creative, then, kunyari we will be having an assignment for today. So, this is just a continuation of your task. You have to prepare, kunyari, you have to prepare a simple. Okay, simple globe lang po. Gagawa kayo sa bahay ninyo ng Earth. Parang ganun. Kumbaga kasi diba history. And then, in preparation for the next discussion, kindly bring a map, Philippine map, during our subject. We will use that one on our next discussion. Pwede yun. Okay? So, para doon, ikaw mag-iisip ka ng activity na involve si map. Ang mga estudyante naman, magkakaroon ng konting idea, bakit may map? Baka si Philippines ang ating baka i-drawing natin itong mapa.
baka i-locate natin saan tayo banda sa mapa. So marami na silang anticipation. Baka marami silang haka-haka. Ano yung magiging next discussion mo? Okay? Okay po ba tayo doon? Yes, ma'am. Okay, very good. Do you have any questions po regarding anticipating? No po. Wala po, ma'am. Okay. How about, we will proceed to the last one. Additional time. Sino makapagbigay ng idea? Villanueva, go ahead. Ma'am, siguro sa akin yung additional time, ma'am, para po mas lalo pong yung additional po time na yun para po maibigay po ng teacher yun sa ano po, sa mga student niya po, ma'am, para mas lalo po pang maunawaan yung lesson po, ma'am. Halimbawa po, ma'am, hindi po natapos yung lesson po ngayon dahil nga po tayo na. So parang iyan subject, ma'am. Yun po sa lesson, ma'am. Okay. May meeting yata si Villanueva na magmadali sa salita. May meeting kay Edward? Wala mo, ma'am. Wala. Dahan-dahan lang tayo. Okay, very good. Pwede din po yun. So, in addition sa idea ni Edward, ni Villanueva, I have this paniniwala na lalo na sa inyo na mahilig kayong maglagay at the end of 15 minutes discussion. The student must be able to. Mahilig ang iba maglagay ng at the end of the 50 minutes, 40 minutes. Mahilig kayo yan. So, papasok dito si additional time. Kasi as a teacher, dapat may sarili kayong relo. At pag may sarili kayong relo, kayo din po mababantayan yung sabi ko sa lesson plan, 50 minutes, 40 minutes pa lang nakukonsume ko. Kung ako naman po ang mag-observe sa inyo at natsambahan nyo ako ang nag-observe at may nilagay ng 50 minutes, nang trip pa naman ako, inuurasan ko kayo. Pag 40 minutes nag-goodbye class ka niyan, tatanungin kita, where is the 10 minutes of your time? You are already corrupting their time and the institution ay nagpapasweldo sa'yo for that 10 minutes. Ano ang sasagot mo sa akin? Ano ang sasagot doon ng 10 minutes? Ano? Kapamingo sa estudyante. Sabihin pa, oy, halika na, may 10 minutes pa ako doon. Kukuhan mo na muna bago punta ako ng kabilang classroom. Kunan mo muna ako ng ubanday. Oy, dong, tawagin mo doon si ma'am ganito doon. Kaya mag-chismis namin may 10 minutes pa ako doon. Hindi yun pwede. You are already corrupting not only the time of the children, but also yung pinapasahod ng gobyerno sa iyo as a teacher. Alright? So, kung mahilig naman talaga kayo maglagay ng mga 50 minutes ng time, 40 minutes ng time, ang gagawin po natin doon, we will patay the oras, we will buy the time. Buying of time. Ano yun, ma'am? Dito po i-insert, class, do not forget before we go home or before I let you go as of the moment, do not forget that you should pass your assignment on time. And do not forget that our examination is fast approaching. Mga ganon. Pwede din po ipasok natin dito. Okay, you understand our lesson? Yes, ma'am. Okay, we have an assignment on the board. After passagan na ang assignment, okay, before I let you go, what is noun again? Villanueva. What is pronoun again? Hermosa. May mga ganon. So, sa 10 minutes na yun, nakukonsume talaga yung oras. Additional time. Diyan papasok ang announcement, additional activities, or mga reminder mo as a teacher. And pwede mo din ipapasok dito si additional time ang closing prayer. Pwede din po. Before mo i-discuss, i-dismiss yung mga estudyante. Naiintindihan po. Yes po. Okay. If yes, so it's already 2:30. So class, next week po, hindi po sa makeup class natin,
iba po ang topic natin doon, ha? Sa next week, Friday, 9 a.m. tayo. Hindi tayo 7:30, malaking scam, 7:30. 9 a.m. po, makinig. We will be having Dide. Gagawa na po ako ng lesson plan sa harap ninyo. Isa-isahin natin. Okay? Isa-isahin natin yan. Yung performance standard, learning competency, objectives. So, kumbaga, gagawa ko ng lesson plan na sarili kong gawa para maintindihan nyo lalo. And tatagalan din. Itatry ko best ko mag-Tagalog. Kasi alam kong Tagalog kayo. Tagalog ba talaga lesson plan ninyo? Yes po. Try natin, tatagalogin ko. Okay? Para mas maintindihan natin lalo. Kasi mahirap yan kung turo lang ako turo. Dito sa procedure, dito. Yan ang gagawin ninyo, ha? So, mas maganda nakikita nyo actual, on the spot na gumagawa si Mama Kasait ng lesson plan. Ayos. Yes, ma'am. Yes po. May tanong pala po, ma'am. Sino yung kasulsul shops? Wala, ma'am. Nagabingin-tingin lang ako. Ma'am, pwede mag-abo lang po sa December 8. Okay lang, kahit na late lang. Ano naman yun? Recorded naman yun. Kaya kahit hindi kayo makapag-attend, bakit hindi kayo makapag-attend, pwede naman kayong hindi mag-attend kasi recorded naman yun. Huwag lang kayo mag-say ng no kasi kawawa naman yung mga estudyante na gusto mag-makeup class. Recorded yun, ha? Okay. Ano pa? Ako magsimba ako sa 8. Kasi immaculate yan. Maldita pala talaga yung kilay ko, no? Imagine niyo yung mukha no kung ako ang supervisor ninyo or superintendent ng DepEd. Where is your 10 minutes of your time? Tatawa ka pa kaya sa akin? Iyak lang, ma'am. Tatay na lang siguro bigla, di ba? Where is your lesson plan? Letter agad. Who allowed you to discuss without a lesson plan? Ganun sa mga kasay. Kawawa naman. Okay na tayo? Do you have any questions? Wala na po. Alright. So, class, if none, as of the moment, I would let you go. May meeting pa kasama sa pastoral. And may meeting din ako sa iba pang mga tao. Charot. Kala mo na mas busy pa ako sa superintendent ng Palawan. Charot. Okay. So I hope you stay well and stay safe. I hope you learned something from my discussion. Have a great day ahead. Bye-bye. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Babosh!